love song. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's
Pagsapit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw, Jesus, ang dahilan nitong ngiti sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapala. Kahit kailan, di mo ako pinabayaan. Kahit saan, lagi akong sinasamahan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Good morning, Jesus. Ang ganda umaga po sa ating lahat. Kakagulatan eh. Pastor. Yan, thank you Lord. Magandang umaga po sa ating mga kapatid. Yan, thank you Lord. Kumusta po ang buhay? Yan, thank you Lord. Alive in Christ. Sige po. Kami mananalangin muna at nang maging maayos ang ating usapan. Hallelujah. Pastor. Yeah, sige pa tayo samandaling manalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakila po namin Diyos na mapagmahal. Salamat po Panginoon sa panimbago na naman pong umaga na amin pong tinanggap ngayon. Salamat po sa pribilehiyong muli na sa umaga pong ito kami po ni Minister Ernie gagamitin po ninyo. At dalangin po namin, Lord, na nawa po yung mamumutawi sa mga labi namin, Lord, ay mga salitang magbibigay encouragement sa bawat isa. At alam namin, Lord, na sa mga sandaling ito, kayo po ang mangunguna sa amin. At ganoon din po sa mga kapatiran po namin nakikinig sa mga sandaling ito, yung mga kapatid po namin na papunta pa sa trabaho, nasa kanya-kanyang tahanan. Panginoon, salamat po sa umagang ito na alam po namin, Lord, na lahat ng mapapakinggan namin ngayon, ito'y magdadagdag sa amin para mapalago yung aming espiritual na buhay. At muli, Panginoon, alam namin, Lord, na sa mga sandaling ito, tunay naman po na lagi naman po namin binabanggit na wala po kami magagawa kung kami po'y hiwalay sa inyo. Salamat po at alam namin sa umagang ito, Panginoon, higit sa lahat, meron pong magandang mangyayari sa lahat na makikinig. Muli po, Lord, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, ibinabalik po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron nakalagay dito, Sister Jam. Ayan, wala na, bumalik na. Kanina wala eh. Okay, so magandang umaga ho sa ating lahat at sa umagang ito, nako, nakakatuwang kakatuwa at the same time kasi naiiba eh. No? Nung marinig nga natin to kay Pastor, ha? Talaga? So, siyempre, para may konting suspense, sabi nga nila. Okay, bati muna tayo, Pastor. Ayan, siyempre, kaya ako sinabing bati muna kasi magandang umaga kay Sister Eloida Akayan, siyempre. Unang-una. And Brother Ali Bernardo. Of course, kasama si Brother Enol, no? Sa Pangasinan. Ayan. Of course, Sister Mirna from Talim. Nako, malapit na naman. Excited ako lagi pag Talim. Ayan. Oo. Kasi may bangka eh. Sasakay ng bangka. Oo. Tsaka yung tubig. Kaya pag nandun ako sa bangka, hindi ako tumitingin sa gadget. Kasi sayang naman yung paligid. Ang ganda-ganda. Ini-enjoy mo talaga. Ayan. Good morning din kay Brother Boyat. Siyempre, Sister Ami Oliva Hernandez. Magandang umaga. Ay, siyempre, marhay na aga. Jesus and Comfy Family. Sino yon? Andy. Ayan, totoo yan. Oo nga daw eh, may kanta. Maririnig natin yon later on. Ayan. Oo. Thank you, Lord. Si Brother Bartuloy, Brother Bal, ginamit yung kanyang tunay na pangalan, Gerardo Lapus. Ayan. At magaling na siya, no? Siya yung nagkasakit. Sister Lorna Rosilio, Pehi, Brother Norberto Dondoyano,
Ayan, nasabi na natin. So, shout out kay Sister Jesus sa Dalangin Kao. Ayan, siyempre. Oh, malayo yan. Oo, malayo yan. May merienda ko mamaya dyan. May shout out. Tigang malayo. Ayan, kay Sister Inday, Sister Virgie, Samante. Ayan. Oo nga eh. Ay, nandito. Nabati namin lahat ng narito sa audience. Ayan. Ay, tayo magpatuloy sa ating gawain. So tayo po ay dadako sa ating memory verse. Okay. Pastor, memory verse. Ako na? Okay, sige. Nagkahiyaan pa kami dalawa. Memory verse of the week, Jeremiah 17:7. 17:7. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Maganda, no? Kasi not in the Lord, but is the Lord. No? Sa Tagalog, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. So lahat ng ating pag-aaral ay patungo doon. Ano? Lahat ng ating pag-aaral ay nagdudulot ng higit na yaman sa pag-asang ating inaasahan sa ating Panginoong Yesus. At sa umagang ito, tuloy-tuloy na siguro tayo. No? So, sabi ko kay Pastor, sino una? Pick? Hindi, sabi ako na muna daw ngayon. So, ang ating pag-aaral ay kakaiba. Pero hayaan yung basahin ko muna ang text na para sa akin ay 1 Corinthians 12. Pero simulan ko na dito sa 20. Ayan. But now indeed there are many members, yet one body, and the eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. No, much rather, those members of the body which seems to be weaker are necessary. And those members of the body which we think to be less honorable, on this we bestow greater honor. And our unpresentable parts have greater modesty, but our presentable parts have no need. But God composed the body, having given greater honor to the part which lacks it. That there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one another. Ayan, bago kami magpatuloy, kakanta muna kami. Isang Panginoon ang ating pinaglilingkuran. Sabayan nyo kami. Iisang pananampalataya mayroon tayo. Iisang amang nagmamahal sa atin. Iisang espiritong gumagalaw. Dahil kay Kristo tayo'y nagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dahil kay Kristo tayo'y nagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo'y magkakapatid, tayo'y magkakapatid sa Panginoon. Sapagkat isa ang ating Ama, kung kaya tayo'y magkakapatid. Dahil kay Kristo tayo'y nagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dahil kay Kristo tayo'y nagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo'y magkakapatid, tayo'y magkakapatid, tayo'y magkakapatid sa Panginoon. Ayan, pinili po namin yung awitin na yan sapagkat yan ay nagbibigay larawan
ng tinatawag na buhay sa iglesia. Kasi nga ang ating series ngayon ay ecclesiology. No? Again, gusto kong banggitin itong definition is the study of the church. So ito po'y nakafocus lamang sa pag-aaral sa church. Ito'y nakafocus sa kanyang nature, structure, governance, and function. It explores the biblical and theological foundations of the church, its role in God's plan, and its relationship to Christ and believers. So it's a comprehensive series, no? Na kaya nga ho, hindi pwedeng kunin ng one time, kailangan talaga gawin nating series. Yung binasa ko kanina, kung mapapansin ninyo, it talks about the external parts of the body which is related to the functions within the church. Pero maganda ho ang pag-aaral natin ngayon kasi naiiba. We're going to talk about the internal workings or the internal organs. No? Sabi na, So, medyo naging rin kami dito, doktor, kasi kailangan tignan natin kung ano yung kahalagahan ng tinatawag na member of the physical body and how we can relate their function and relevance doon sa church life. So this is actually the whole ecclesiology is about church life, no? Lahat ng bahagi ng buhay sa iglesia. So sa umaga pong ito, ang na-lead po ako na ang magiging part ng internal, no? Sa pag sinabi internal, ayan yung yung kaloob-looban, no? Puso, atay, balon-balunan, at kung sa babae ay yung ovary, no? So lahat ng parte ay talagang talino ng Diyos, no? Ultimo yung katawan natin, yung parte ng katawan natin can also be related to His works, no? Especially sa kanyang spiritual works. So ang ating pag-uusapan ngayon, sa akin pong napili ay atay. Ayan. Or liver. Ayan. So, ang liver po, ay tinignan ko, ito pala ang pinakamalaking internal organ. It's about 3 pounds sa isang adult. No? Sa isang adult, mga 3. Walang signal. Oh. Kanina rin, napansin ko eh. Okay na. Ayan, tuloy tayo. Atay. Okay. So, yun ang ating pag-uusapan. Ang atay. At siya ang pinakamalaking internal organs. Ayan, sa lahat. 3 pounds sa isang adult, no? Kasi laki ng football. Malaki-laki, no? So, ang liver, so, diretso na tayo sa ating pag-aaral, no? So, kanina, binanggit doon sa Korinto, ay ang mga external parts. Ang titingnan natin ngayon ay ang internal parts. Ang liver po, ito pa ho maganda sa liver. Ang ating katawan either has organs and either it is an organ and a gland. Okay? Ang isang para hindi tayo mapalayo. Isang isang example ng organ ay ang tinatawag na puso. May function siya, hindi ba? It pumps the blood. Pero ang liver, siya ay organ, siya ay at the same time gland. No? So, hindi lahat ng organ ay gland. Pero lahat ng gland ay organ. Ayan, may natutunan tayo sa anatomy. Ayan. So, tignan natin ito. No? The organ is a structure composed of different tissues working together to perform a specific function. So may specific function siya. And ito nga yung heart, yung lungs, yung stomach, ayan, or even the liver, no? Or organ din siya, no? Pero ang gland ay may specific pang function. A gland is an organ or part of an organ that produces, secretes, substances such as hormones, enzymes, sweat, to regulate various bodily processes. So maliban dun sa proseso ng mga puso, proseso ng mga, sabi natin, ng tiyan, pag sinabing secret, naglalabas siya ng mga chemical upang maging lalong maganda ang proseso. Example, sweat gland. Ayan, ang organ ay ang skin, no? Yung ano. Pero at the same time, naglalabas siya ng pawis. Ayan, for ano 'yan? Para ma-ventilate yung body natin. So yung temperature niya ay maging normal. Okay. So tingnan lang natin yung mga
primary gland. No? Sa organ, andyan yung saliva, andyan yung tears, di ba? Nagpo-produce yan ng tears. Sa gland, example is pituitary gland, naglalabas siya ng hormones. Okay? Salivary gland, naglalabas siya ng saliva, laway. Sweat, naglalabas siya ng pawis. No? So think of organs as the body's building blocks with specific roles, while glands are specialized organs that secrete substances to help the body function well. So napakaganda. Tandem ba? Nagko-complement yung mga organs at saka yung tinatawag na organs that at the same time sila ay gland. Now, all glands are organ, but not all organs are glands. Naku, nakakatuwa. Ano? So, in a sense, the church is an organ. Doon muna tayo sa organ. Kasi ang definition ng organ is, yun na nga, binasa natin kanina, no? Ito yun naman sa church, no? A structure composed of different functions or ministries working together to perform a specific function. So, ang tinatawag na church is an organ kasi iba't ibang bahagi nito ay kumikilos papunta lamang sa isang layunin. So, anong layunin natin? The propagation of the gospel to the whole world to make disciples. Alam natin sa Matthew 28 at ganun din naman sa Mark 16:15. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Sa madaling salita, ibang-ibang parte, iba-ibang ministeryo, pero iisa ang layunin. Kagaya nung sa organ, iisa ang layunin na tumakbo ng maayos yung function ng katawan. Okay? Now, in the spirit, as we are talking about ecclesiology, Ephesians 4:11-16. Basahin ko lang po sandali. Ephesians 4:11-16. Tama ba to? Ayan. Sabi dito, and he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. So lahat ng ministeryong ito ay ginagamit patungo sa isang layunin. At yan ang tinatawag nating divine commission. No? At dito makikita natin na merong apostles, may prophets, may evangelists, may pastors, may teachers. At naglagay po ako dito ng kakaperanggot para maunawaan lang natin yung function ng bawat isa. Kumbaga sa katawan, bakit may ganitong organ? Ba't may ganyang organ? Dito naman, bakit ibinigay sa atin ang tinatawag na ministeryong ito? Ang tawag natin dito ay functional gifts. No? May hierarchy na tinatawag, no? Sa iglesia. At ito ang binanggit nga natin kanina. So isa-isahin natin, apostles, ayan, sino ho ba ang mga apostles? These are pioneers and founders of the church, often involved in establishing new works, spreading the gospel to unreached areas, and setting foundational teachings. At maganda example po dyan ay ang Mami Ligaya. No? Siya ay masasabi nating napakaganda nung kanyang naging calling na siya ay one of the foundations of one of the local churches. No? So sila yung nag-establish ng mga bagong iglesia and they spread the gospel, especially sa mga lugar. Kaya nga tayo outreach, di ba? So dinala tayo ng Panginoon sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng ating leader na nagsabi sa atin kung ano yung mga lugar na pupuntahan natin. Ngayon, ang prophets are those who receive revelations from God to communicate messages to the church or the world. The role involves speaking God's truth and foretelling events. Naalala ko nung araw, di ba, pagka yung bago tayo magsimula ng fellowship, yung may prophet, di ba, meron tayong School of Prophet. Ayan, sila nagbibigay ng messages, di ba? Sila nagbibigay, tatabi ng mami, ano mga word ninyo? Ayan, tapos ang mami, according to what she has received, yung mag-line doon sa kanyang natanggap, yun ang mga nagbibigay ng mga
mensahe, no, sa ating congregation. Also, evangelist. Ayan. So malinaw po ito, no, may kanya-kanyang papel at nauunawaan, clearly defined, no, sa iglesia na ibinigay sa atin sa pamamagitan nga ng tinatawag na mga gifts na ito. Evangelists focus on sharing the gospel with unbelievers, spreading the good news of salvation through Jesus Christ. They often work to win people to faith and may plant churches. Ito yung tinatawag nating evangelization. Ang mga evangelists usually ito yung mga mga tao na nagbukas ng mata at tenga ng mga hindi pa mananampalataya, no? Example natin, alam natin si Pastor Romy, no? Isa siyang evangelist at marami ang nakasumpong ng kaligtasan bunga ng pagtuturo ng isang evangelista. Mahalaga po 'yan sa buhay ng iglesia. At meron pa po doon, ang susunod nga po dito ay ang pastors, no? Shepherds who care for and oversee a local congregation. This includes guiding, teaching, counseling, and nurturing believers, helping them grow in their faith. Ayan. Kumbaga sinasabi ng evangelist, ito na, may mga nahuli na akong isda. Ayan, okay. Turn over ngayon yan usually sa pastor. At ang pastor is medyo mas mahaba-habang usapin yan kasi siya na yung nag-guide, siya na nagtuturo ng mga basic truth, siya na yung bahagi ng paglago ng isang tinatawag na mananampalataya. Kaya nga pastor, no, talagang kumbaga medyo may relationship doon sa kanyang church na hinahawakan. Ano. Ang evangelist kasi usually yan, lipat ng lipat yan Iba-ibang lugar kung saan siya ipadala ng leadership. At usually ang evangelist talagang pumupunta sa mga lugar kahit mapanganib na lugar Ayan, no? Pero ang pastor usually, ito yung padadala na, ayan na, turuan, lumago sa buhay Kristiyano, ituro ang mga tinatawag na doctrines, no? Itong teachers mahalaga rin, no? Ano bang pagkakaiba ng teachers sa pastors? Although yung functions nila is actually nag-i-intersect pa rin, no? You can be an evangelist and at the same time you're a pastor. So depende sa need. Kung ano ang need mo nung church, doon ka papasok bilang bahagi ng ipinagagawa ng Diyos sa iyo. Ang teachers po, actually, individuals who instruct believers in the Word of God, helping them understand doctrine, apply biblical principles, and mature in their faith. So maganda po sinasabi dito. Alam niyo kung sino itong mga teachers na madali nating ma-recognize? Apologists. Mga apologists. Sila yung mga defender of faith. Sila yung, ito kasi ang, usually napapansin natin ito, pag doktrina na, yung iba natutulog. Gusto nila puro encouragement, puro ganun. Pero pag yung doctrine, minsan, ayaw nila kasi ang hirap naman intindihin. Doon po pumapasok yung teachers. Napapaliwanag nila ito na naaabot nila yung, talaga pong medyo malalim ang doktrina, na napapaabot nila ito sa iglesia nang may pangunawa sa mga taong nakakarinig. So mahalaga po ang tinatawag na mga teachers, no, or apologists dito, no. The roles work together to equip believers for ministry and build up the body of Christ. Makita natin sa Ephesians 4:12. Ngayon, maliban nga sa tinatawag na ang liver ay isang organ, ang liver din ay isang gland. Ayan, tingnan natin ito. Like the liver, which also function as a gland, the church has motivational gifts to help the building and nurturing of the body of Christ. So while there is the, what they call this, functional gifts na binigay, ang tinatawag na motivational gifts ay tumutulong upang lalong lumalim at lumago ang maturity ng church. Okay? So these gifts form part of helping the church to function among the believers. No? Nagpa-function po ito sa lahat, pero makita natin ito yung nagpa-function sa whole church among the body of Christ, especially among the membership. So hindi pwedeng sabihin na wala akong bahagi. Kagaya nga nitong pinag-aaralan natin. Ang lahat ay may bahagi, kaya lang kailangan ma-recognize mo ano yung gift na ibinigay sa iyo. No? So tignan natin ito, Romans 12:6-8. Ayan, para mas makaano tayo
sa ating pinag-uusapan. Romans 12, 6 to 8. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. Maliwanag ko, sa atin, sa buong iglesia, sabi, gamitin natin. I-recognize mo lang, ano yung gift na binigay sa'yo. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Or ministry, let us use it in our ministering. He who teaches, in teaching. He who exhorts, in exhortation. He who gives, with liberality. He who leads, with diligence. And he who shows mercy, with cheerfulness. So yung unang bahagi po, yung tinatawag nating functional gifts, ay na-enhance, nano-nurture, lumalago because of the motivational gifts. Ito po ay workings of God through these gifts in the church which edify the church. No? So yun yung sinasabi natin, gland naman, the gland function of the liver. No? So tignan po natin ito, ano nga ba ito? Now, these are gifts given to the members of the church for the edification of the body, demonstrating that the church is living and alive and actively participating in its growth. Maganda po ito kasi kumbaga sa liver, kung nagsisikret siya ng mga kailangan, ay very healthy liver yan, di ba? Walang cancer yan, kumbaga. So, ganun din sa church. Pag nakikita natin nagpa-function ng lahat ng ito, maliwanag na ang church na ito ay buhay. Bakit to? Meron hong patay. Ayan, may dead churches. So, tignan po natin, unang-una, ano ba ang bahagi natin dito and how active is the church as far as these are concerned. Prophecy. Speaking God's message to others often with encouragement, exhortation, or guidance. Sa atin ho, malinaw yan. 2 Timothy 2:2. Malinaw ho yan. No? We prophesy. How? Through encouragement, exhortation, or guidance. Yung mga tinatawag nating mga testimony. Kaya nga sinasabi, every Christian is a missionary. Hindi po pwedeng sabihin, ay, hayaan nyo na sila pastor, hayaan nyo yung mga minister. Hindi po. Kailangan nung mag-function ang body upang ito ay lumago. Yun ang problema sa mga churches na sabihin, ay, bahala na yung mga yan, nagbigay na ako, nag-contribute. Hindi ho yun ang buhay na iglesia. Ang buhay na iglesia, mismo ang membership ay gumagalaw. And they acknowledge what? The gifts coming from the Holy Spirit. Pangalawa, service. Serving others in practical ways, meeting needs within the church or community. Binabanggit ko po ito upang makita rin natin at ma-examine natin, ang Comfy ba ay active and living church? Di ba? So, makita natin dito, sabi dito, serving others in practical ways. Kagabi, galing kami sa service sa Patay. Ayan. Ano pa ho ba ginagawa natin? We have visitations, right? Ano pa ba? We have intercessory prayers. So, ang lahat kumikilos. Ang lahat gumagalaw, no? Through the acknowledgement of the gift. Teaching, instructing others in the Word of God directly or indirectly. Paano ho bang indirectly? Testimony. Being a coordinator. Yun lang ang pagiging coordinator mo. Nag-uumpisa ka na magturo. So, pamagitan ng pagiging coordinator, na di-display or na-demonstrate yung buhay ng isang iglesia. Yung ba namang linggo-linggo, atin naman kayo. Atin naman kayo. Tapos di naman uma-attend, di ba? Pero patuloy mong ginagampanan, no? Invites. Ayan, marami tayong, nod naman kayo ng GMJ. Mga kapatid, no? Meron ganyan. So, makita natin, napakahalaga ng teacher, no? Kaya nga sabi ko kanina, medyo nag-i-intersect lahat yan. Hindi naman pag sinabing teacher, yung formal na nagtuturo. You can be a teacher through your life, no? Through your church life. Maganda makita natin, gamitin natin yung tamang term, church life. Walang, ay, magaling siya, ay, ma-effect. Hindi ho. Pag ganun tinignan natin, may naitataas, ay baka maging kulto. Hindi ba yun ibig sabihin ng kulto? Pag hindi si Kristo ang naitaas at ang tao naitaas, ay kulto yan. Pero sa atin, hindi, glory to God. Ano sinasabi sa Comfy? Alam niyo, din namin malaman, sino leader sa inyo?
Di ba? Hindi namin malaman. Lahat tumatayo, lahat nagtuturo, lahat. Ibig sabihin ng isang active and living church, no? Helping them understand doctrine and biblical principles. Ayan nga, di ba? Nagtatanong, ay, brother, ganito. Minsan hindi naman tungkol sa Bible, sa mga practical questions. Madalas nadadanas namin yung mga minister na nagtatanong sa amin, special minsan tungkol sa mga problema nila sa buhay. No? Exhortation, encouraging and motivating others, often through the words of comfort. Ayan. Tayo naman ng mga, glory to God sa Comfy, puro word of encouragement ang lumalabas sa atin. Kahit na parang wala na nga, hindi, meron pa yan. Tulog muna tayo, bukas na. Again, through visitation, hindi naman dahil may sakit. Siguro very good example si Tata Fred, no? Tata Fred will take the initiative of visiting, no? Kahit na kilala na niya, pupuntahan, no? As the Lord leads him, papasyalan niya, hindi dahil may sakit o ano pa man, just to say hi, kumusta na kayo dyan, no? And intercession na banggit, no? Challenge or guidance na tinatawag natin dito na, lalo na pagka medyo matagal na sa Panginoon, hindi na binibaby yan eh. Sina-challenge na yan. Okay? So, nare-recognize na atin yung maturity. No? Ano ba to? Sheep o lampa ba ito? Ano? So, marunong tayong, ano ba sa tamang salita, no? Mag-discern kung ano ba ang tamang disiplina para sa membro ng iglesia. Giving, nako, hindi na ako kailangang magsalita. Sharing resources with others, often with generosity and liberality. Ang keyword po dito, with generosity and liberality. Ayun na, lahat ho tayo sa Comfy na dadanas natin. At tayo mismo mga manggagawa. Sabi nga, hindi ka naman pwede maglehens at hindi ka bubunot. Bumunot ka rin naman. Di ba sabi ni James, sana gumaling ka na. Thank you Lord, pinagaling mo. Sige ho, bye-bye ho. Saan ko, di bumunot ka at bigyan mo naman. Di ba? Alam na natin yon, buhay ang iglesia. Buhay na buhay ang iglesia. Leadership, guiding and directing others, providing oversight and care. Ayan yung administrative, no? Aside from the, of course, the spiritual administration of the Word of God, there is the administrative. Kaya marami hong behind the scene na hindi nakikita. Sino? Nasa opisina. Yan, di ba minsan? Ngayon, salamat si Brother Butch ay lumalabas na. Pero marami hong behind the scene na kung wala ho sila, ay hindi rin ho kami makakakilos. Hindi rin ho sila Brother Mario, ay kung wala magbubukas dyan at magbabantay. Ayan, bahagi ho sila ng iglesia. Kaya wala hong tamad sa church. Hindi ka pwede maging tamad sa church. Kasi parang lahat kumikilos, lahat gumagalaw. Pagkatapos wala kang ginagawa, sabi nga, mami, hindi ka kasali. Hindi ka kabahagi. No? May naalala ko, may time pa naman. Hindi naman ho ito exactly, pero this is a very good example of church life. Galing ko ako sa Bank of America, di ba? So at that time, nagkaroon ako, right? Tapos pag nandito ako, makita ko nagkakagulo kayo pag may chocolate, pag may ganyan. Nakaupo ako, sabi ko, sawa na naman ako dyan eh. Tapos one time, pinya. Nakakagulo sila nakakagulo, mga worker. Hindi ako kumukuha, sabi ng mami sa akin. Ba't di ka kumukuha? Hindi ako makasagot. Kasi pag hindi ka nakigulo, hindi ka kasali, ay di nakigulo. Doon ko naintindihan. Hindi dahil ito opinion mo, dahil palagay mo, dahil ikaw ay ganito, kasi galing ako sa ganon, kakalimutan mo lahat yun. You must be an active participant in the church life, not your life. In all aspect of the church life. Pag sinabi mong dito lang ako sasali, hindi ako sasali doon, baka magpakita sa iyo, mami, hindi ka kasali. Okay. Mercy. Thank you, Lord. Showing compassion and care to those in need, often with the focus on the hurting and vulnerable. Sa madaling salita, natuto naman tayo lahat, di ba?
na kahit nga naiinis ka na dyan eh. Isang natutunan ko, especially sa giving, hindi yung nakakainis kasi yan eh. Meron naman yan eh. Hindi dapat bigyan yan eh. Ang mercy po kasi it will never qualify all of these things. It's this question, nangangailangan ba siya ngayon? Kahit sinaktan ka niyan, kahit ginawan ka ng hindi maganda niyan, isa lang ang tatanong mo pagdating sa mercy, kailangan ba niya yan? Kailangan ba niya ng tulong? Tulungan mo. Do not qualify mercy. Never qualify mercy na he does not deserve mercy because of this. No. Everyone in need deserves mercy. In the same way that God gave us mercy because we were in need. Okay? And then finally, mabilis na naman po ito. May major function ang mga liver. At nakita ko, nandun din ang church. Kaya sabi ko, talino talaga ni Lord. Okay. It clears toxin and harmful substances out of the blood. So out of the system, may mga toxins talaga mga free radicals. We call it free radicals. So may mga napoproduce na free radicals. At ang napakaganda, kaya talagang dapat mong alagaan ng liver kasi siyang tagalinis, taga-filter siya eh, no? So sa atin, the church defines truth from error. Nililinis niya ang iglesia, ang tawag dito, ang iglesia pala, ang naglilinis ng katawan ni Kristo. How? Tinuturo sa atin ano ang katotohanan sa kasinungalingan. 1 John 4, 1-3. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are of God. Because many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ is come into the flesh is of God. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. Kaya po tayo malusog na iglesia kasi hindi na tayo madadaya. Dahil yan ang isang function ng church. Inihiwalay at nililiwanag ano ang katotohanan sa mga pandaraya. Kaya sabi ko, ang galing ng Lord, no? Sa liver, nagpo-function. Sa church, nagpa-function din. It gets rid of the old red blood cells. Ang ano pala, ang liver, yung mga may tinatawag palang lumang dugo. No? Totoo naman, di ba? So, ang mga lumang dugo, kumbaga, wala nang pakinabang yan. Inaalis niya, tinatapon niya. Kaya nga talaga kailangan ingatan mo yung atay, no? Para yan maganap. Sa atin naman, the church defines human teachings from divine doctrine. Luma. Di ba galing tayo lahat doon? Mga lumang pagtuturo na galing sa tao. Nililinis ang bawat tao, bawat mananampalataya. Di ba? Ay, kapatid, maganda yan. Pero ang tanong natin, nasa Biblia ba yan? Wala. Tabi mo na. Okay. So, very clear ang delineation. No? Very clear because delineation is very emphatic, no? Very specific kung ano ang turo ng tao at ang turo ng Diyos. Kaya tayo lagi sa prayer meeting, ay sister, huwag ka na magpakain sa patay, hindi kinakain yan. Di ba? Iba kumakain dyan. Mas maliwanag yun sa atin. No? Colossians, tignan natin, Colossians 2:8. Ayan. Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit according to the tradition of man, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. So, turo ba yan na galing sa Biblia? Kaya lagi nating tanong, nasa Biblia ba yan? Kapatid, walang sinasabi. Ngayon, pag sinabing secret ang Bible tungkol doon, walang binabagit, ay huwag kang mag-speculate. So malinaw sa atin lahat. No? Alam natin paano desisyonan ang mga bagay na naririnig natin. Pag mali, malinaw na mali. Pero minsan nadadaya tayo sa turo ng tao kasi malapit din sa turo ng Diyos. Pero salamat sa iglesia,
na i-define yun. And finally, church provides the integration. Ayan, to maganda eh. The church provides the integration of all teachings for practical life application. So, ang kagandahan nito, dahil ang iglesia ay, sabi natin yung liver ay healthy, natutulungan niya yung function ng buong katawan na tumakbo ng mahusay. Ang church, pag sinabing integrate, lahat ng pagtuturo, lahat ng tungkol sa tinuturo sa Biblia, lahat ng teaching ay merong practical application. Yun ang kagandahan ng tinatawag na sa iglesia. Meron tayong practical, hindi puro theory. No, hindi lang puro theory, kundi meron tayong wisdom na galing sa Diyos upang ito yung doctrine. Salamat sa mga apologies. Ako, I really enjoy pag merong mga apologies. Favorito ko si R.C. Sproul. Pag nagturo siya, malinaw kung ano yung doktrina, malinaw kung ano yung application. Dapat po ganun din tayo. Kami mga minister. Kasi kung puro doctrine, doon lahat yun eh. Ang ganda. At sumuwi. Hindi alam paano i-apply. So yun ang magaling na apologies. Matuturo niya, in a sense na marireach niya yung mga tao. No? Kung kailangang bumaba siya, gumamit ng kwento para makuha, gagawin niya. Yun ang kagandahan ng healthy church. But at the same time, uuwi yung mga tao na alam ang gagawin. Yun ang tinatawag na function ng church. Alam natin yan sa 2 Timothy 3:16, 17, di ba? It's inspired by God, ginagamit ng Diyos upang ang lahat ay makorek and equip us to have that life that is pleasing before the Lord. No? And finally, it highlights importance of Scripture. Mahalaga yon. Mahalaga yon. Di ba sinasabi, ano kayo? Ay, biblical based kami. Ay, scriptural kami. So, ang isang iglesia na malago at lumalago, ang Biblia ang of course, Jesus Christ is the center, no? Ang Biblia ang pinaka-source natin, no? Wherein we follow the principles and the doctrine, ano? In providing, highlights importance of Scripture, in providing a comprehensive, pag sinabing comprehensive, walang itinera yan. Ultimong maliit na kaso ng buhay mo, ultimong pinakamaliit na problema mo, hina-highlight ng Scripture na may sagot yan. May sagot yan. Kaya ang isang healthy church, kapag yan ay sinasabi mong healthy, scripturally based lagi yan. At of course, tama yung pagtuturo. No? So, in providing a comprehensive framework for teaching, correction, and training in righteousness, equipping believers for practical application in everyday life. At alam nyo, anong resulta nito? Masaya yung Kristiyano. Bakit? Nakikita niya yung fulfillment ng word sa buhay niya. Di ba? Nung araw naman, basta naririnig lang natin, turo. Uwi tayo nga. Ganun pa rin ang ugali. Hindi man natin naintindihan eh. Pero ngayon, kinakain natin ang salita ng Diyos. Kaya wala akong dahilan hindi ka lumusog. Kain ka na kain araw-araw, hindi ka lulusog. Ano mo ginawa mo sa pagkain mo? So kung kumakain ka ng salita ng Diyos at ang iglesia ay patuloy na kumikilos bilang iisang katawan upang dalhin ka sa higit na pangunawa at praktikal na aplikasyon ng Biblia, kapatid, hindi ka pwedeng hindi lumago. That's why kanina binanggit natin, you have to be an active participant in the church life. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, Pastor. Yan, thank you, Lord. Puri po, Panginoon. Sige po, dadako muna tayo, Minister Ernie, sa ating babati tayo sa may birthday. Sige po. Pabasa mo ba? Happy May 13, 2025. Happy birthday to Brother Alan Cabral. Ayan, happy birthday, Sister Lot Pehi. Sister Fatima Dulos, nasa abroad tayo, tagapagkasinan nito. No? Sister Andrea Maligbas, Sister Jocelyn Orte, Brother Joshua Apelado, and of course, happy anniversary rin po. Sabay-sabay tayo. Brother Larry and Sister Linda Gaviria.
Happy anniversary! Anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday and happy and anniversary. happy anniversary. Bago po magpatuloy si Pastor, meron kaming kanta na awitin. I need you, you need me. That's the way we grow. I need you, you need me. That is unity. United in Christ we live. United in Christ we seek. For more of Him and less of us. United in Christ we live. United in Christ we seek. For more of Him and less of us. Amen. Yan, Pastor. napakagandang awitin. Sabi nga, united in Christ we live, united in Christ we seek. Yan, thank you Lord. Purihin ang Panginoon. Sige po, sa pagkapatuloy po ng ating tinatalakay ngayon tungkol sa ecclesiology, sa study of the church. Yan, nga po, katulad nung nabanggit nga doon sa 1 Corinthians 12:27, kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. At doon po sa 1 Corinthians 12:14, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi iisang bahagi lamang. Kaya mahalaga po mga kapatid niya, katulad nga po na ibahagi ni Minister Ernie, sabi ang church, ecclesia, na si Jesus ang ulo po at ang ecclesia ang katawan. Yan, alam po naman natin yan. Kaya nga po napakahalaga doon sa unang Corinto 12 verse 18, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, no, sabi nga, yung kaayusan talaga ng Diyos ibinibigay sa atin. Yan, kung yung kay Minister Ernie po kanina ay yung tinalakay niya ay tungkol sa liver, tungkol sa atay. Ang akin naman ngayon ay tungkol naman sa dila. Yan naman po yung aking napili. Sa Kawikaan po, basahin ko lang po ito sa Kawikaan 18 verse 21, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Naku, napakahalaga po mga kapatid nung kanyang mga salita. At ayon nga po mga kapatid, tandaan po natin na sabi nga yung physical structure ng dila. Ano po ito? Ang dila ay isang muscular organ ng bibig. Di ba? Alam po naman natin yan, na ginagamit para sa pagsasalita, pagnguya at paglunok ng pagkain. Di po ba? Kaya pagka, gaano nga bang kahalaga yung dila? Parang, alam ko, Minister Ernie, pagka, di ba, minsan hinihila yata ang dila. Kailan ba hinihila ang dila? Pag umuurong. Hinihila po yan, pag nag-epilepsy yun. Pag epilepsy ba yan? Yan po, at ang dila ay isa ring, ang tawag yan, sensory organ na responsable sa panlasa. Ito yung sabi dyan ay nakakalasa ng kung matamis, maasim, mapait o maalat. Diba? Minister Ernie, ang inyo yata ang dila, lahat lahat ay masarap. Diba? Nalagyan yata ni Lord ng betsin yung lahat ng dila. panlasa na yung dila, lahat ay masarap. Yan, sabi nga po, ang paggalaw ng dila ay ginagamit para sa pagsasalita o pagbigkas ng mga salita. Ang dila ay tumutulong din para manatili ang daanan ng hangin para sa paghinga. Kasama rin pala yun. Diba? Tumutulong din po yung dila sa daanan ng hangin para sa
paghinga. Kaya mahalaga po mga kapatid yan. Ngayon po, pag-uusapan nga po natin ngayon, tinatawag na, ano nga ba yung kapangyarihan ng dila? Ito yung tinatawag na the power of speech. Tandaan po natin, meron nga pong tinatawag na positive use. Ano po yung positibong paggamit ng dila? Sabi dito, it brings life, healing, joy, and understanding. Diba? Kaya kapag po nagamit sa tama, ano po yun? Ito po yung nagbibigay ng kagalingan. At yan naman po yung may mga scripture tayong babasahin. Sabi po ng Efeso 4 verse 29, huwag ninyong pabayaang mamutawi sa inyong mga bibig ang anumang bulok na salita. Subalit kung mayroon man, ay mamutawi yaong mabuti na kagamit-gamit. Kagamit-gamit sa ikatitibay upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa nakikinig. Naku, tingnan po ninyo, napakalinaw ng sinasabi ng salita ng Diyos. Ano pong sabi? Huwag na daw pong gagamitin sa mga, yung mga bulok na salita. Pag sinabing bulok, yung po'y itinatapon na. Sabi nga, sa Proverbs 13 verse 3, ang taong maingat sa pagsasalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang taong madaldal, dulot sa sarili ay kapahamakan. Hindi lang po yan. Sa Proverbs 15 verse 4, ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Kawikaan 15 verse 23, ang matalinong pagsasalita ay nagdudulot nga ng siyahan sa salitang angkop ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. Sa Kawikaan 22 verse 11, ang magiliw mangusap at may pusong dalisay, pati ang hari ay magiging kaibigan. Tingnan po nyo kung gaanong kabisa yung dila. Kapag ka daw po nagamit talaga sa tama, kahit daw po yung hari ay magiging kaibigan. Kawikaan 11 verse 11, dahil sa salita ng matuwid, ang banal ay tumatatag. Ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. At sa Kawikaan 12 verse 6, pumapatay ng lihim ang pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Kawikaan 16 verse 24, kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Tingnan po nyo ha, kaya kapag yung palang pananalita natin, may vitamins din pala yan. Sabi dito, yan ho'y nagpapasigla din po yan ng katawan. At sa Kawikaan 15 verse 28, tinitimbang ng matalino kung ano ang sasabihin, ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Di po ba? Salamat na lang sa Diyos at tayo inayos ni Lord yung ating atay. Atay talaga. Inayos na Diyos yung ating atay. Kaya simple kung hindi inayos po yung atay, madaling maaatay, mamamatay. Diba? Kaya hindi na makapagsasalita. Kaya magkakarugtong po yan, pinag-aaralan natin ha. Ngayon, yung pong meron din po tinatawag na negative use sa paggamit ng dila. Ano po ito? Ito yung mga careless word, unkind word, hurtful words. Ito ay nagdudulot ng pinsala at sakit sa damdamin ng nakaririnig. Meron lang po akong isi-share na yan naman po siguro po ito yung naganap sa malalapitong kamag-anak namin. Ano po yun? Dalawa ho silang magkapatid. Tapos po, meron siyang yung pong babae, ay yung anak po, yung kapatid po niyan lalaki, yung may anak na dalawa. Ngayon po, pag uwi niya ng bahay, nadat niya yung kanyang mga pamangkin. Yung kapatid po niyang babae, yung kanyang kapatid na lalaki, pagdating niya doon sa pag-uwi niya ng bahay, nadatngan po niya yung kanyang mga pamangkin na umiiyak. Tapos po, yung asawa din, yung nanay ng dalawang bata, may sakit din po. Ngayon, din ginawa nung kamag-anak din na hinanap po niya yung aming kamag-anak na lalaki. Ngayon po, nung makita niya, alam niyo kung nasa inuman. Simple po, kung ikaw din naman yung kapatid, simple hindi mo rin maiisip yung gano'n na para bang magagalit ka, dahil nga na may mga sakit yung anak, tapos makikita mo yung kapatid mo nasa inuman. Ngayon po, ang nangyari sa kanya, medyo nasalitaan niya na hindi maganda yung kanyang kapatid. Tapos po, yun, umuwi na siya. Sinabi niya, ikaw, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos po yun, umuwi na po yung kanyang kapatid na babae sa bahay. Tapos so, dumating na po yung hating gabi na,
alam niyo po, bumalik ulit siya doon sa lugar na pinagkakitaan niyo sa mga kapatid. Na nung kanyang kapatid na sa inuma. Pagbalik niya doon, wala na po yung kanyang mga kasamahan. Tapos kinabahan na siya. Ginawa niya, hinanap po niya ngayon yung mga kasamahan niya doon sa inuman. Pinagkakatok yung bahay, tinanong, sabi niya, nasaan yung ganito, ganyan, yung kapatid ko. Sabi niya, kanina pa kami naghiwa-hiwalay. Alam niyo po, di kinabahan na siya ngayon. Hanap siya ng hanap. Hanap niya doon sa mga kasamahan. Wala naman po doon. Pagdating ho ng hating gabi, alam niyo kung saan nakita yung kanyang kapatid. Nakita po niya na nakabitin na po sa puno, sa sanga ng mangga. At yun po ang binabanggit natin na yung salita na na pag hindi napapanahon, maaaring tama siya, pero yun nga po ang nangyari doon sa kamag-anak namin, napahiya sa kainuman. Kaya ang nangyari po, yun po ang kanyang nangyari sa kanya ay siya po ay nagbikti. Kaya ibig sabihin, yun ang binabanggit natin na meron talagang salita na dapat talaga iniingatan ho natin mga kapatid yan. Sabi nga ano po ito? Sa ating relasyon sa bawat isa, ang paggamit sa ating dila ay maaaring mag-build up, ito po ay maaaring magbuo o mag-tear down, sumira ng ating relasyon sa ating kapwa. Di ba totoo naman po na pwedeng sa paggamit ng ating dila maging yung mabuild natin yung relasyon at pwede rin po ito yung sumira. At ang Biblia po ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagbabantay sa ating dila. Dahil ang lumalabas o sinasalita ng dila ay nagpapahayag ng ating inner character. Kaya nga ho pinag-aaralan natin to. Kaya nga po doon sa Matthew 15:18, ano po ang nakalagay doon? Kung ano daw po yung nasa puso, yun ang lumalabas sa bibig. Kaya at yun ang sinasalita ng kanyang mga labi. At sa Kawikaan 18, verse 6-7, sinasabi ng taong hangal ang pinagsisimula ng alitan at magdadala sa kanya sa kaguluhan. Ang salita ng hangal ang maglalagay sa kanya sa panganib at kapahamakan. Di po ba? Totoo naman. Sabi nga po doon, ang salita ng hangal, ito daw po ang magdadala sa kanya ng kapahamakan. At dito rin po sa James 1, basahin ko lang po ito ha, medyo mahaba po ito pero nakasama po ito sa lesson natin sa Santiago 3, basahin ko po ito, simulan ko po sa talatang 1. Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, iti napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Gayon din ang barko, kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, naibabaling ito saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Gayon din ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Isipin na lang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy, ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno, at sinusunog ang lahat ng buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at napapaamo ng tao. Ngunit wala pang nakapagpapaamo sa dila. Ito'y kasamaang hindi mamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang at kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri at paglalait, hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Tingnan po ninyo, napakaganda po ng sinasabi ng salita ng Diyos, na ini-encourage talaga tayo. Kaya nga sabi diyan, ulitin ko po itong Kawikaan 18:6-7, ang sinasabi ng taong hangal, ang pinagmumula ng alitan at magdadala sa kanya sa kaguluhan.
Ang salita ng hangal ang maglalagay sa kanya sa panganib at kapahamakan. Ngayon, ano po ang sabi? Kailangan nating matutunan na masupil ang ating dila. Paano daw po natin masusupil yung ating dila? Unang-una, ang sabi diyan ay exercise self-control. Diba? I-exercise daw po natin yan. Ano po ito? Discipline our words. Yun nga po sa Kawikaan 15 verse 28. Avoid rash speech. Diba? Diba saan po makikita yun? Sa Proverbs, nakalagay doon. Ang sabi nga doon ay huwag daw tayong pabigla-bigla sa pangako. Yung pangalawa, be mindful of our words. Ang sabi diyan, kaya nga nakalagay doon sa Philippians 4 verse 8, ang sabi doon ay ilalagay doon natin sa ating kaisipan ay mga bagay na kapuri-puri at kagalang-galang. Colossians 3:2, isa-isip ang mga bagay na panlangit. Pangatlo po, ano sabi diyan? Speak truth. Di ba? Meron nga tayong sinasabi na kahit na maikli, basta totoo. Di ba? Dahil minsan ang haba-haba nga naman, hindi naman totoo. Kaya sabi, kahit na maikli, basta totoo. Yan, check your honesty and your integrity. Di po ba? Kaya tayo ngayon, yun na po speak with gentleness and with consideration, di ba, sa buhay natin ngayon. Ngayon po, meron din tinatawag na the power of wise word. Ano po ito? Ito yung mga salita na nagbibigay ng buhay. Sa Kawikaan 18:21, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Sa Kawikaan 20 verse 15, marami ang ginto at mamahaling bato. Ngunit ilan lamang ang nakapagsasalita ng may karunungan. Tingnan nyo kung saan sinabi doon, marami daw ang may ginto, mamahaling bato. Ngunit ilan lang daw po ang sinasabi diyan na nakapagsasalita ng may karunungan. Kawikaan 12 verse 25, ang magandang pananalita ay kaaliwan. Di po ba? Kaya nakakita ba kayo mga kapatid sa mga taong ganon? Pag nagsasalita, di ba, para bang willing-willing ka makipag-usap. Dahil yung mga lumalabas sa kanyang mga labi ay magbibigay kapurihan. Sa Kawikaan 16 verse 24, ang matamis na salita ay parang pulot-pukyutan, nakapagpapasaya at nakapagpapasigla ng katawan. Yung pala ang sinasabi ng Word of God, na yun daw po ang sinisikap natin ngayon, na sa bawat pananalita natin ito'y nakapagpapasigla ng katawan ng ating kausap. Ang note po dito, the power of the tongue can be used as a life-giving, giving way to those who are on their way to death. Naku mga kapatid, sabi nga, ano po yan? Ang kapangyarihan ng dila ay magagamit na paraan para makapanumbalik ng buhay. Makapagpanumbalik ng buhay. Ang mga taong nasa daang patungo sa kamatayan o kapahamakan. Di ba may mga ganun eh? Di ba nakakakita tayo ng mga taong ganon? Na para bang yung kanilang buhay papunta na sa ganon. Pero pag yung bang nasalitaan mo sila, nung mga salitang magsasabi sa kanila na may pag-asa pa, may ganito, di ba? Sa panahon ng problema, may mga tao pong ganun eh. Parang akala na nila, katapusan na ng buhay nila. Pero pag nagsalita tayo, di ba, gumaganda yung kanilang pakiramdam. Sabi dito, how to use the power of the tongue wisely. Paano daw po natin gagamitin to? Una, ang sabi nga dito ay be slow to speak. Ano nga po yun sa Tagalog? Dahan-dahan sa pagsasalita. Di ba? Pinakalagay din naman sa word at ang sabi, huwag agad daw magagalit. Idugtong na natin yon. Ang sabi diyan, find wisdom is being slowly to speak. Hanapin ang karunungan sa pagdadahan-dahan sa pananalita. Di ba, mayroon nga nakalagay sa Bible, pag ang tao daw ay dahan-dahang magsalita, nag-aan yung marunong daw. Di ba? Kaya kasama pala talaga yon. Sa Kawikaan 17, verse 27, ang taong marunong at nakauunawa ay maingat magsalita at hindi padalos-dalos. Sa Kawikaan 10, verse 19, ang taong masalita ay madaling magkasala. Ang tao namang marunong ay pinipigil ang kanyang dila. James 1:19, unawain ninyo ito mga kapatid kung minamahal. Bawat isa'y maging laging handang makinig, maingat sa pananalita at hindi madaling magalit. Sa Efeso 4:29, hindi dapat mamutawi sa inyong bibig ang anumang masamang pananalita, kundi ang mga mabubuting bagay lamang na nakapagpapatibay upang ito ay makatulong sa mga nakakarinig.
Nakakatulong po mga kapatid yung pagsasalita ng malumanay. Sa Kawikaan 15 verse 23, ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan at ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. Kawikaan, sa Isaiah 50 verse 4, tinampo nyo ang pagkakasabi dito ni Isaiah, tinuruan ako ng Panginoong Diyos kung ano ang sasabihin ko para mapalakas ang mga nanlulupaypay. At yun na po tayo mga kapatid ngayon. Tayo po'y patuloy na ginagamit ni Lord na para yung mga nanlulupaypay muli siyang lumakas. Pangalawa, sabi dito, speak selectively. Diba? Pag selectively, ano ba sa minister, ano sa Tagalog yun? Yan, pinipili ang sinasabi. Pinipili yung sinasabi. Di ba, minsan may mga tao na hindi na pinipili eh. Wala, tawag natin dyan, no filter, dire-diretso, bibig. Wala nang filter sa atay. Di ba, No parang ganun filter. lang rin. Ayun yun. Tama, walang Hindi na filter yan. pinifilter. Kaya hindi na nila iniisip yung sinasabi nila. Sabi nga speaking selectively means choosing wise word. Yung pinipili yung mga magagandang salita. Speaking selectively means choosing less word. Di ba yung mga salitang mga hindi napapanahon. Siyempre minsan may mga salita naman talaga na, di ba parang halimbawa yung bigat na ng problema mo, sisisihin ka pa. Di ba may mga ganun na dapat i-encourage mo. Kaya nga may mga ganun parang sa kabigatan ng problema nila, Pinabibigat pa. Kaya mga kapatid, pala yon, nakaka-discourage sa mga iba. Ano po yung pangatlo? Speak softly. Di ba? Sabi diyan, magsalita ng malumanay, magiliw. Sa Kawikaan 15 verse 4, ulitin ko po ito, ang magiliw na salita ay nagpapasigla ng buhay. Ngunit matalas na salita, pangungusap ay masakit sa kalooban. Nanunugat. Kaya alam nyo ba, hindi lang naman ang nagsusugat, patalim lang, di ba, Minister Arnie? Mas matindi ang diba? dila. Sa Bible nga may nakalagay mas marami daw ang napapatay ng dila kaysa napapatay ng patalim. Totoo yun. Diba? Akala natin, ang mga mamamatay tao lang, yung pumatay ng katawan. Hindi, pag nagsalita ka laban sa kapwa mo, mamamatay tao. Yun pala, di ba? Kaya mahalaga mga kapatid yun Ano pa rin po, sa Kawikaan 15 verse 1, ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit lalong nakapagpapagalit ang pabalang na sagot. Nako, di po ba? Minsan may mga tao na tinatanong mo lang. Nakaangal na. Galit na agad. Yan. Ano po yung sumunod? Speak in season. Sabi, mangusap ng naaayon sa panahon niya, binabanggit natin. Sabi yan, discern the best timing for a wise effort of restoration. Diba? Sa mga panahon na kailangan mo talaga, diba minsan may mga ganun po talaga Kaya nga sa Kawikaan 25:11, kapag angkop sa panahon, ang salitang binigkas, para itong ginto sa lalagyang pilak. Tingnan po nyo, kapag daw po tama, ito daw po'y parang, parang salitang parang ginto sa lalagyang pilak. Kawikaan 15:23, ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan at ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. Kaya kung mapapansin po nyo ngayon, katulad siguro nung wala pa tayo kay Lord, yung mga pananalita natin gano'n. Pero ngayon, salamat sa Panginoon at tayo po'y ginagamit ni Lord sapagkat alam natin na ganun kahalaga yung ating buhay. Sabi nga, yung number 5 po dito, speak words that is acceptable to God. Yun daw po, lagi daw po nating naisin na yung ating mga sasalitain, ito daw po ay maging katanggap-tanggap sa ating Diyos. Di po ba? At yan naman po yung ninanais sa atin ng Panginoon. Meron po dito mga verse, doon po sa awit 19, verse 14. Ako, pag binasa po niyo yan, mahalaga po yan. Matthew 12:36-37. Kaya nga po ang binabanggit? Na kung ano daw po yung puno, yun din ang bunga. Kaya ganun din, kung ano po yung nasa puso, yun din ang lalabas sa bibig. At salamat na lang sa Panginoon, tayo po yung ngayon, kung katulad dati, para pag nagsasalita tayo, parang, hindi na natin kinukontrol pero salamat po sa awa at grasya ng Panginoon. At tandaan po natin, ang dila ay bahagi ng ating katawan. At sa ating pakikipag-ugnayan kay Kristo,
Ito ay binabago ng Diyos upang magamit sa pagsasalita. Pagsasalita po ng ano? Pagsasalita ng katotohanan, pagsasalita na magbibigay buhay. Kaya ngayon, napansin ba niyo, pag nagsasalita tayo, di ba, nagbibigay buhay. Kaya nga, di ba, paborito nating yung bawat isa, ay, thank you, Lord. Sa panahon ng problema mo, mayroong mga taong gagamitin ang Diyos para i-encourage ka na para lumakas yung pananampalataya mo. Gamitin natin ang ating dila upang maipahayag sa lahat ng tao. Paano po natin gagamitin yan? Ano daw po yung ipapahayag natin? Maipahayag natin ang pag-ibig ng Diyos. Na ang pag-ibig ng Diyos, di ba, may awitin tayo dyan? Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay, ang pag-ibig ng Diyos ay walang kapantay. Di ba, yung po ang ipinapahayag lagi natin, ang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Di ba, yung lagi naman po natin binabanggit sa John 3:16, sa pamamagitan ng ating Ama sa langit, dahil mahal niya tayo, ibinigay po yung kanyang kaisa-isang anak. Ibigkasin po natin yung sa ating mga labi yung kalayaan. Saan? Mula sa pagkabihag. Di ba? Pinapalaya. Anong sekreto niyan? Para mapalaya sa lahat ng hindi kalugod-lugod kay Lord, binabanggit natin sa ating pananalita, ini-encourage natin yung mga tao. At ang kaligtasan, saan daw po? Sa penalty of sin. Sa Romans 6:23, alam po naman natin yan, ang sabi, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At ang sabi, ano daw po yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Di ba? Kaya ngayon po, ginagamit natin yung ating mga labi, yung ating mga dila para ma-encourage natin yung mga tao na may pag-asa pa. At ang buhay na ganap at kasiya-siya, ito na po yung nararanasan natin sa araw-araw nating buhay. Kaya mga kapatid, ano po ang nais pinapaalaala sa atin ng Panginoon ngayon? Yung ating pananalita, sabi dito, sikapin daw po natin na ito'y laging magbibigay kaluguran sa Diyos. Simple, di ba, Minister Ernie, katulad nga nung ating pinag-aaralan, inilagay ng Diyos po yan para, sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. Di po ba? Kaya ngayon, pag tayo nagsasalita, di ba, laging sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. Simple ang sinasalita natin, mga bagay na kapuri-puri at kagalang-galang, na magbibigay papuri at kaluguran sa ating Panginoon. Thank you, Salamat Lord. sa Diyos. Ayan. Yung nga, habang nagsasalita siya, naalala ko yung verse sa John, He's a voice in the wilderness. Ang iglesia ay tulad sa isang dila kasi tayo yung naghahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos. So we are the voice in the wilderness, no? This world is a wilderness at yung iglesia bilang isang dila ng Diyos, no? Ang naghahayag ng katotohanan. Kanina pa binabanggit ni Pastor, naghahayag ng katotohanan na nanggagaling sa ating Panginoon. So, mga kapatid, nawa ay naging kasiyasiya, no? Sa amin ay naging kasiyasiya ituro ito. Nawa ay naging kasiyasiya sa atin at higit na naging maliwanag sa atin ang ating bahagi pagdating sa tinatawag na buhay, iglesia. At marami pa hong panahon pag-uusapan natin ang buhay iglesia kung saan ang bawat isa ay may bahagi at kabahagi. At napakahalaga hong lagi tayong kasama sa ganitong klaseng gawain. Ayan. So kami po'y magtatapos sa Repeat New Song of the Week, Ikaw o Aking Diyos, composed by Sister Mariam de Guzman. Magandang umaga po. God bless God po bless po, everyone. mga kapatid. Bye-bye. Ikaw, o aking Diyos, ang aking kanlungan. Ikaw, o aking Diyos, ang tanging tuluyan na nagbibigay kapahingahan sa aking buhay. Ako'y di nag-isa, sa pagsubok ay
Amay, aking Diyos, mahal mo akong lubos. Mula sa'yo, buhay na taglay. Aking Diyos, ako ay tinubos. Kalayaan ngayon ay taglay. Pupurihin ka, aawitan ka, sambahin, mahalin. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Puso'y puno ng tuwa. Ikaw ang aking Diyos, ang aking kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ang tanging tuyan na nagbibigay kapahinahan. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Mula sa'yo, buhay na taglay. Aking Diyos, ako ay tinubos. Kalayaan ngayon ay taglay. Pupurihin ka, aawitan ka, sambahin, mahalin. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Puso'y puno ng tuwa. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the